O eto na ho, mga kababayan, dahil si Bato, natatanong ninyo bakit number 3 si Bato at si Bungo number 1. O wag kayong mag-alala mga bossing, no? Dahil kung pagbabasihan ho natin yung sinasabi ni dating Senador Trillanes na unti-unti pong nangyayari, miski po yung mga 9 years ago, 8 years ago, 7 years ago, unti-unti po nating nakikita. Sila Kerwin Espinosa, ano sabi? Kerwin, kapag ka nagpalit ang administrasyon, tapos, kumbaga, investigahan lahat to, babaliktad din kayo. Ganyan, masasabi nyo din ang katotohanan. Which is ngayon, mga kababayan, di ba? Nagsisisi si Espinosa, bakit niya ginawa kay De Lima yun? Dahil nga daw, may mga pumilit lang. Oh, yun sa West Philippine Sea, mga bossing, ano, sabi nila Duterte, nila ng mga DDS, binenta daw po ni Senator Trillanes ang West Philippine Sea. Pero ngayon, ang lumalabas, ayon po sa mga pag-iimbestiga, mas mukhang sila ang nagbenta, mga kababayan. Mas mukhang sila ho, yung talagang naging sunod-sunuran sa China. Di ba? O bakit ko pinasok yan? Kasi ho, yung mga sinasabi ng Trillanes, nagkakatotoo. Di ba? Nagkakatotoo ho. Sabi niya, first batch si Duterte, ang dating Pangulo. Ano nangyari? Nag-iisa. Inaresto si dating Pangulong Duterte. Ayun, nasa dahig na. Di ba? Ngayon, ang aantabayanan natin, yung second batch na sinasabi niya. Na nandun nga daw ang pangalan ni Bongo, nandun ang pangalan ni Bato de la Rosa, at yung ibang mga PNP chief. At parang nabanggit pa nga niya, i-correct nyo na lang ako na nasa third batch ang vice-presidente kasi mukhang may link din daw doon sa sa tokhang-tokhang. O ngayon si Bato, eto may ine-eba, so, no? Oh. Magpapakamatay ako. Ayan mga kababayan. Legit to yan sa Pilipinas Today. Magpapakamatay ako, no? Kahit na kriminal yan, basta Pilipino. Sabi. Kasi gusto niyang maipagtanggol ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, kasi wala pong usap-usapan. Tigil yung usap-usapan tungkol ho sa ICC. Di ba? Tungkol po doon sa warrant of arrest ng ICC. Pero subukan mo, nahingan ng pahayag si Bato de la Rosa sa mga nangyayari. Tapos, meron na naman pong umaalingaw-ngaw na ito, isa-serve ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Kasi sinasabi po ni Atty. Cristina Conti na siya ay naniniwala na ang talagang kasunod, mga kababayan, si Bato de la Rosa. Pupusta daw siya ng 100 piso at siguradong-sigurado siya si Bato de la Rosa ang susunod. No? Matatahimik na naman niya si Bato de la Rosa. Malamang kapag kayong umugong na naman po yung usap-usapan na meron pong may ICC warrant na naman, baka patay na naman po ang cellphone ni Bato de la Rosa. Ganyan yung ginawa niya Biruin nyo, ang una nating iniisip na nandun nakapaligid kay dating Pangulong Duterte nung panahon ng inaaresto si dating Pangulong Duterte. Ito pong sila Bato de la Rosa. Mga bossing. Di ba? Wala. Tingnan mo si Bongo. Kahit papaano, kahit wala sa gilid ni dating Pangulong Duterte, may pa-eme na may pa-petsa-petsa. Di ba? Pizza pie. Uy, naku, ayaw pong papasukin yung pizza pie namin para kay dating Pangulong Duterte. Pagkain po ito At least nasa labas ng Villamor. Si Bato, tawag lang yan kay Medal Gia. Ang sabi, ES, meron talagang warrant. No? Dito muna ako sa kinaroroonan ko para maihabol natin itong kung ano-ano mga siguro pagpapaperma yung kanilang hinahabol daw o ganyan. Para mapigilan yung pag-aresto sa dating Pangulo, di ba, Kian? At Randy Gorospe? Esther Carias? Di ba? Para mapigilan. Ngayon, mga kababayan, ilang oras ho yun na nandoon sila dating Pangulong Duterte
nabasahan na po ng Miranda rights pero umabot pa ho ng 10 oras. Pero meron po bang meron bang humabol na Bato de la Rosa? Na ang sabi meron po kang inaasikaso dito. Baka po maihabol at hindi maipadala sa ICC si dating Pangulong Duterte. Wala naman no. 'Di ba? Inabot na ho ng gabi, simula umaga, inabot na ho ng gabi mga kababayan. Walang Bato de la Rosa na dumating ho doon. Na nagmamalaki, may ihahabol daw siya para hindi madala ang dating Pangulong Duterte. Tapos ano ho sunod na mga nangyari? Nagpatay na cellphone. 24 oras. Meron mga reporter, pinagkakatuwaan siya. Kumakatok doon sa opisina niya, doon sa Senado. Bato, nandyan po ba kayo? Di ba? Sabi ni Kia, nagtago at nagpatay ng cellphone si Bato de la Rosa. Takot mahuli. Di ba? Sabi ni Puting Ahas, Boss Mark, inabot pa po yun ng 12 oras. Correct. Pero walang naipakita na kung ano man yung nilalakad ni Bato de la Rosa para maihabol at hindi mahatid sa ICC si dating Pangulo. Ngayon, gusto ko kasi lang itatak sa isipan ng mamamayang Pilipino yung naratibo nila na magpapakamatay ako kahit na kriminal pa yan, no? Basta Pilipino. Yan, sabi ni Bato. Sabi niya, ako magpapakamatay ako kahit na kriminal yan, basta Pilipino, no? Kung aagawin dito sa ating bansa. Yun nga yung sinasabi nila. Bakit ipapadala si dating Pangulong Duterte doon sa ICC? Kumbaga, ang gustong sabihin ni Bato de la Rosa dito, ako hindi ko papayagan niya, magpapakamatay ako. Basta maipagtanggol ko, basta dito lang yan sa Pilipinas. Baka nakakalimutan mo ang dating Pangulo. Hinayaan lang si Mary Jane, ano ba apelyido nun? Yung sa sa Indonesia, okay lang mabitay sa dating Pangulo sa ibang bansa. Si Mary Jane. Di mo ba, mga bossing? Kababayan ko yan. Kailangan protektahan ko yan. Sino pa ang nakapagpauwi doon kay Mary Jane Veloso? Yan, salamat, Shiro Kansaki. Ang dating Pangulong Bongbong Marcos pa. Kasi nga, si dating Pangulong Duterte, wala. Hinayaan na lang yun. Kababayan natin yun, ha? Eto talagang may reklamo ang ating mga kababayan na di umano ang kanilang kapamilya ay nabiktima yang laban kontra droga ninyo. Di ba? Nakita nila, walang kahihinatnan tong reklamo natin kasi yung irereklamo natin nakaupo, presidente. Doon na lang tayo sa ICC. Baka may mapala pa tayo. Nung panahon ho na yun na sila ay nagreklamo at naghain ng kaso, 2017 mga kababayan. Kasapi pa tayo ng ICC. Saka lang naman po tayo na wala sa ICC mga bossing nung nalaman na ng dating Pangulo na siya na ang iniimbestigahan ng ICC o kumalas na 2019. Di ba? Kaya naman kumalas Kaya naman kumalas kasi siya yung iimbestigahan, natakot doon sa investigasyon ng ICC. Di ba? Ano yung pinaglalaban ni Bato dito? Magpakamatay ako. Bakit? Wag, Bato, kailangan ka namin. Kailangan namin makita na nandoon ka sa loob ng ICC. Pero tayo, instead of protektahan yung ating kababayan, di sana ganyan din ang ginawa ng dating Pangulo. No? Si Mary Jane Veloso, pinoprotektahan. Tingnan mo ang pagprotekta ng Pangulong Bongbong Marcos kay Veloso. Although napakatagal na at imposible nang mailabas, sinubukan pa din. Nailabas, no? Masaya ang pamilya ni Mary Jane Veloso at si Mary Jane Veloso. Kapwa natin Pilipino yun. Di ba? Pero tayo, instead of protektahan yung ating kababayan, hinatid pa natin doon on a silver platter. Binabanatan ni Bato de la Rosa kasi yung may-ari ng eroplano naghatid doon kay kay dating Pangulong Duterte.
Kumbaga, tinatakot niya na, lagot ka kay Trump. Kasi merong executive order si Trump na ganito, ganyan, kukunin yung mga ari-arian mo. Oh, tinatakot niya. Paano? Baka kasi yun din ang gamiting eroplano panghatid sa kanya dun sa ICC. Oh, napakasakit isipin para tayong hindi mga Pilipino nito, sabi ni Bato de la Rosa. Mga kapwa natin din Pilipino, yung tumatangis, umiiyak, nagrereklamo na sila daw po ay nalabag ang karapatang pantao doon sa inyong laban kontra droga.